Karen, continue please. So, from Bungaw, sumakay ka ng lancha. Siguro almost 2 hours. Binaba naman po kami sa medyo malapit sa Sitangkay. And then nag-transfer po kami sa isang maliit na bangka. Yung parang paangat yung sa unahan na demotor po. Parang pang-boat. Parang po. Okay. Ay, yan na po yun. Apo, yan po. Tako po. Delikado yan ah. Kung nagkaroon ng malaking alon, pwedeng tumaob. Yes po, sir. Again, Philippine Coast Guard. Marina, may problema na naman tayo. Pag ganito po kaliit, we do not monitor. So, ibig sabihin, pag maliit ka, di ka namin papansinin. So, lahat ng mga maliliit, pwede na po mag-violate. Well, if that is the case, Your Honor, as long as it is within the power of oversight of the department, then we will monitor. Yes, padala lang po kayo ng direktiba sa mga mayors. I-monitor yung mga maliliit na bangka na bago pumalaot, siguro mag-form sila ng mga special task force. Kaya naman ng munisipyo yan, kahit na mga 3, 4 na tao, 5 tao. Huwag payagan itong mga ganitong pambot na punuin ng maleta at ng mga tao. Nakakatakot po. Pumasok po kami sa Sitangkay at hinanap po yung contact person ng nagpaalis sa amin na nagngangalang Black. Bakit black? Black siya kung ipo-pronounce natin, pero sa Malayo is Black. Tausog po siya. Then, from 2:30 AM po, sumakay na naman po kami ng bangka. Papunta naman pong Semporna, Sabah. Tapos, alas 7 ng gabi po or 8, sumakay naman po kami ng 2 Hilux. Papunta naman po yun from Semporna to Kota Kinabalu, Sabah. 2 days before our flight, may kumuha po ng passport namin para sa tinatawag nilang chop-chop. Bakit chap-chap? Tatatakan lang nila pero hindi lalabas yung pangalan namin sa system. At meron silang contact person doon sa KK Airport na immigration officer. August 13 po ng gabi, flight na po namin. May sinend po sa amin yung contact person na picture kung saan po kami pipila na immigration officer. So, ibig sabihin, yung immigration officer na pipilahan nyo, kasabat yun. Tapos may itatype or magtatanong tapos yun na po, tuloy-tuloy na po, smooth na po yung biyahe namin. Lumipad kami papuntang Kuala Lumpur po. Pagdating po ng Kuala Lumpur, andun na po yung nag-arrange, sinundo na po kami. August 29 po ng 5 AM, may kumatok po sa hotel namin. Pinagkasya po kami sa isang maliit na sasakyan, dala-dala po yung 3 naming bagahe. Pagpapas po sa amin, pinababa kami ng driver, may pumasok na 3 lalaki doon sa sasakyan, pinaiwan yung bagahe namin. At ilang segundo lang po nakalipas, may nagbigay ng go signal namin para bumaba sa bangin. Ba't kayo bababa sa bangin? Bababa po ng bangin, tapos papasok ng tunnel. Tapos nagstay po kami ng ilang minuto doon. Tapos inakyat namin yung 4 na bundok. 4 na bundok? Oh, sure. Ilang oras nyo po inakyat yung 4 na bundok? 6 hours po. After na 6 hours na paglalakad ninyo sa 4 na bundok, narating nyo pong destinasyon nyo, ano po yung lugar na yun? Ay, nakita po kami ng parang barbed wire. Yun lang po yung bubuksan. Tapos papasok po kami. Isasara po nila ulit. Yun na po yung border ng Thailand. Wala kang nakitang mga border patrol. Wala po. So, pagdating nyo po sa Thailand, May sumundo po ulit sa amin ng 2 motorcycle. Papunta naman po yun sa Giba na bahay. Nagstay po kami ng 1 oras mahigit, tapos dumating yung pick-up na magsusundo sa amin. Yung pick-up na yun, na huling pick-up po, dinerecho po kami sa Pidang Bizar, na katabi nun is custom po at saka immigration. Binabaw yung backpack namin po, tapos pinapasok kami dun sa immigration office at tinatakan po yung passport namin. Yun po ay lalabas po talaga sa system. After 2 days po, nag-flight naman po kami August 31 papuntang Bangkok, Thailand. ang dami yung dinaanan. Sir. Pagdating ng Bangkok, Thailand, Pagdating ng Bangkok, Thailand, diretso po kami sa airport sa Varnabom. Doon po kami nagstay hanggang makapag-check-in po kami. at saan-saan papunta yung flight. Papunta po sana Korea for layover. 5 hours na layover po papuntang Europe. So, ano nangyari po doon? Nagtaka na po yung nasa counter. Kinuha yung passport namin at saka yung working permit na dala-dala namin. Una po is nagtaka siya kung magtatrabaho daw po kami sa Europe, bakit wala kaming bagahe na i-check-in? Nakakapagtaka nga naman, pupunta ka ng Europe, wala kang dalang bagahe. Opo. So, ano pong sinabi nyo? Nagbusisi po siya dun sa system. Tapos maya-maya po sabi niya, upo po muna kayo, i-verify ko lang po. Pero after 30 minutes po, may lumapit po sa amin na babae. Sabi niya, I'm so sorry, you cannot fly tonight. And I cannot guarantee you that you can travel to another country. Siyempre, confident po kami na makakaalis kami na legal kasi may papers naman po kami kompleto. Sabi ko po, pwede po ba namin malaman kung ano yung dahilan? Sabi niya po is immigration problem. Meaning, yung working permit ninyo at working visa ay fake. Opo. So, ano pong nangyari? After that po, kanya-kanya na po kami tawag sa pamilya namin. Tapos, naisipan ko mag-check ng working visa, i-verify ko kung legit ba siya. Nalaman ko na fake yung working visa na hawak namin.
Doon nyo na na-realize na wala na kayong pag-asa makalabas ng Opo. bansa. Opo. And I would like to thank the DMW doon sa naging mabilisang action ninyo, agad na rescue sila. Yes po, we were able to repatriate the victims and we were able to provide all forms of assistance under the programs of the Department of Migrant Workers. And we filed the proper and appropriate case for large-scale illegal recruitment against the perpetrators of this heinous offense. Saan po yung isang team? Kasi dalawang team yan eh. Yung kasamahan po nila, Mr. Chair, sa Kuala Lumpur pa, they will be repatriated soon. We are just arranging some documentations with our MWO for the proper repatriation. Pero safe na sila. Yes.